Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Linggo, November 30, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, yung trough o extension ng Bagyong Koto o dating si Bagyong Verbena na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy na nakakaapekto sa may Palawan dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Habang shearline naman o yung banggaan ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies ang nakakaapekto naman sa may eastern section ng northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga pagulan. Easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa may Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon. Dahil dito ay asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Habang sa may Visayas, Mindanao at nalalabing bahagi ng Palawan ay asahan naman yung generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, maliban nga sa Bagyong Koto ay wala pa tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Samantala, maliban nga sa Bagyong Koto ay wala nang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Subalit sa susunod na linggo nga o sa unang linggo ng Disyembre ay may nagbabanta na panibagong sama ng panahon. Base yan sa forecast model na ating ginagamit. Base naman sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng Pag-asa, nananatiling nasa low to moderate chance na maging isang ganap na bagyo ang nasabing sama ng panahon. Posible nitong tawirin ang Northern Mindanao, Visayas at Southern Luzon area. Kaya naman ngayon pa lamang ay maging handa na tayo. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, dahil nga sa epekto nitong shear line, asahan sa Apayao at Cagayan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. Due to moderate o at times heavy rains. Habang sa may Kalayaan Islands ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms na dulot nitong trough nitong si Bagyong Koto. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa may Ilocos Region, Batanes, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Nadulot yan ng northeast monsoon. Habang sa Visayas, Mindanao, nalalabing bahagi pa ng Palawan ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng easterlies. Posible rin na mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na yung mga papalawat sa may seaboards ng Palawan at Northern Luzon, dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa, ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng linggo. Keep safe, everyone.